Yun. Good day mga ka-GL. Yan. Review tayo ngayon sa ating unit 2019 GL Grandia New Pace. Ito yung may ngusunan na GL. Nakuha ko siya. Nabili ko siya last 2019 May. Yan. Ngayon, hanggang ngayon, okay pa ang ating unit. Bali, mahigit 5 taon na, 5 years and 8 months na. 5 years and 8 months na ang ating unit. Pero hanggang ngayon, sa totoo lang, kahit paano, ayos pa rin ang ating unit. Wala pa rin masyadong napalitan. Baka iba lang siguro talaga ang kalidad ng Toyota. sa 128,633 kilometers. May mga napalitan na rin ako, mga minimal, pero hindi pa ganoon kadami. Yun. So, masasabi ko dito sa interior natin, wala naman pa akong napalitan dito eh. Yun, naglagay lang ako ng mating. Tapos, upuan, yun pa rin, ang ating mga upuan. Ganun pa rin. Hindi ko siya nilagyan ng cover kasi okay naman tong upuan eh. Naka-leather na siya. Tapos dito, kaya lang dito, hindi siya leather sa gitna. Kaya pag may sumakay na basa, talagang mabasa. Unlike yung buong leather, iba talaga yan. Hindi ko na pinalagyan ng ganon kasi ito maganda naman siya tignan eh. Yan. Tapos sa kisame, talagang naalagaan ko lang din talaga ng kanyan. Linis. Kasi beige siya eh, puti, medyo puti. Kaya kitang-kita pagka may dumi. So okay pa rin hanggang ngayon. Tapos napalitan ko, wala naman napalitan sa loob. Interior, stereo yon, stereo lang. Pakabit lang ako ng touchscreen na stereo. Yun lang. Tapos sa loob, yun, napaayos ko aircon. Pinabaklas ko nung 80,000 na, 80,000 kilometers. Yan, pinabaklas ko yung aircon niya. Tapos sa 80,000 kilometers ang napagawa ko, palit ako ng coolant. Yan. Coolant ang napalitan ko. Tapos gulong, yan. Napudpud na yung gulong sa 80,000 kilometers. Nagpalit na din ako. Tapos transmission sa differential oil. Yun ang aking napalitan. Tapos yun lang ang aking napalitan. Tapos ang aking brake pad pala, hindi naman siya 80 kilometers eh. Sa 75 o 76 kilometers nagpalit na ako. Unang palit ko pa lang yon. Tapos ngayon 128 na, hindi pa rin ako nagpapalit. So ganoon, maganda rin ang maganda talaga ang original na brake pad, talaga tagal magpudpod. Sabi mo 100 ay inabot siya ng 76 kilometers. 76,000 kilometers bago nagpalit ng brake pad. Ang brake shoe hindi pa ako nagpalit, pero nararamdaman ko na siya medyo pudpud na. Kasi nung nakaraan mga 90 kilometers nagpa-adjust ako ng handbrake kasi mataas na yung aking handbrake, pina-adjust ko. Tapos ngayon 128, medyo mataas na ulit, kaya sisilipin ko ulit kung palitin na ba or kung meron pa o pwede pang i-adjust siguro. Yun. Tapos anong pa ba, clutch lining, hindi pa ako nagpalit. Yan, 128,000 kilometers, hindi pa ako nagpalit ng clutch lining. Wala pa, hindi pa nagagalaw ang aking clutch. Tapos mga brake master, yan, hindi pa ako nagpapalit. Brake fluid hindi pa, kasi nung nakaraan may pang testing pala dyan eh. Tinesting nila yung brake fluid.
Eh, sabi niya, pagka nagkulay, ano ba tawag doon? Blue ba? O green? Sabi niya, okay pa yan. So, tinesting. Eh, okay pa naman daw. Yan. Tapos, steering fluid. Hindi pa rin ako nagpapalit. Medyo maitim na. Napansin ko maitim na. Pero, siguro, itong next na change oil ko, yan, papacheck ulit kung pa pwede nang palitan. Tapos, ano pa ba? Yun, wala pa masyado na palitan dito. Matibay talaga ang Toyota. Tapos, yun palang fuel filter. Kasi nung nakaraan, umilaw yung fuel gauge dito sa dashboard. Ngayon, magtanong-tanong ako sa aking kaibigan na sabi niya, i-reset ko lang daw, subukan ko kung mawawala. Pag na-reset mo at nawala, okay pa yon. Pero pagka na-reset mo at bumalik pa rin, siya palitan mo na. Pero ngayon, yun. Na-reset ko, okay naman, nawala naman, pero yun, pinilitan ko na rin. Kasi talagang kailangan ng palitin kasi 128 na. Yan. Yun, ang aking mga na palitan. Tapos, sa coolant, okay pa. Steering, transmission, differential oil, yun, napalitan ko. Tapos, under chassis, wala pa. Tapos, hindi pa rin ako wala pa rin akong pinapa-align. Yan. Hindi pa rin ako nagpapa-align dito sa unit ko na to. So, kahit na paano, malayo-layo na rin ang natakbo, pero masasabi ko na iba pa rin, na okay pa rin talaga. Maganda pa. EGR, tanong-tanong sa mga kasama, sabi, dapat nga daw 60 to 80,000 pinapalinis na. Pero, hanggang ngayon, okay pa naman yung hatak eh. Hindi ko pa naman ramdam yung talagang lumakas na yung consumption ng diesel. Okay pa rin, hanggang ngayon matipid pa rin matipid pa rin ang sa diesel. Tapos, under chassis, yun nga, wala pa rin. Yun, saka, iba talaga siguro talaga ang Toyota. Sa mga under chassis. Matindi. Yung kaibigan ko, Toyota, GL na old base. 125, saka lang siya nagpalit ng pangilalim. Doon niya naramdaman. Ngayon, hindi pa nagpapalit ng clutch lining, okay pa. Iba talaga pagka ikaw lang ang humahawak sa unit mo, maalagaan mo. Tapos siyempre, wag nating pabayaan na overloaded. Tapos sa mga lubak-lubak, kailangan nating iwasan o mag-minor talaga, kasi once na may nasira pala sa pang-ilalim natin, mahal din ng maintenance, mahal din ng mga pyesa. Yung kasama ko, inabot din ng siguro mga nasa 50 rin, kasama pati labor, harap likod. Ang dami siyang pinalitan, pero okay na, kasi mararamdaman mo rin pala pagka sira na yung shock absorber sa likod, matagtag na yung nakasakay sa likod, talagang may hilo. Ramdam ng kaibigan ko yun nahilo yung sakay, yun pala talagang ang ang tagtag na. Ayun, so yun, may tapos so far okay pa ang hatak, ayos na ayos ang ating unit. Sa mga siguro yung mga nakikita natin sa Facebook na sasabi na 30 sirain daw ang new model na Grandia, kasi 30,000 kilometers pa lang
nagpalit na sila ng clutch lining. Yan, tapos sinasabi nila na sirain kasi ang driver nila na driver talagang magaling sa pagdadrive at matagal na ang experience sa pagdadrive. Tapos nasiraan pa sila ng clutch lining. Sinisisi nila na sirain ang unit, pero sa totoo lang siguro nasa driver lang din talaga, nasa paghawak lang din talaga ng unit. Kasi kung tutuusin, kung maingat ka sa pagdadrive tapos alam mo kung paano tansyahin o alagaan ang iyong sasakyan, talagang ma-maintain mo na maayos Tapos kada sampa mo, maski alam mong bago yung sasakyan mo, kada sampa mo, huwag mo kakalimutan i-check up. Baka mamaya tiwala ka na okay pa ang unit mo kasi bago, walang anumang nangyari. Yun pala, galing ka sa biyahe, pag uwi mo may tumawang malit na bato o sa naman sa pangilalim mo, sa radiator mo o ano man, tapos nabutas, tapos hindi mo chinek up kinabukasan, pinandar mo na ng basta-basta, yun pala may tama, doon ka magkakaproblema. Unlike na bago mo pandarin i-check up mo na, yun, maiwasan mo na yung mga ganong sistema, ganong pangyayari na may mas malala pa ang mangyayari. Kaya maski tiwala kang bago, ugaliin pa rin check up ang iyong unit. Tapos syempre kailangan pa rin natin na magmukhang bago, kaya kahit paano may mga pampahid tayo, di ba? Hindi yung sabihin mo na matagal na, 5 years na, sulit na. Hindi, kailangan mo para pag tingin ng sasakay komportable pa rin sila, talagang bago pa rin. Yan, na-miss nga din yung minsan mga sakay ko, gawa lang, buti bago itong nakuha naming van, sabi. Tapos tinatanong nila, ilang taon na itong van mo kuya? Sabi ko, 2019 pa ito ma'am. Sir, talaga bago pa. Maganda talaga pagka-alaga. Yun ang advantage talaga ng ikaw na yung driver, tapos sa'yo pa yung unit, talaga mahalagaan mo. Talagang syempre mararamdaman mo rin kung ano yung kakaiba sa sasakyan mo. Sa ngayon wala pa sa clutch. Alam naman natin talaga na medyo matigas ang clutch ng ating van, GL Grandia, pero hindi ko to pinaayos. Siya pa rin. Tapos yung iba, sabi nila sagad na sagad, tukod na tukod. Yan. Sa akin naman, hindi naman siya totally tukod na tukod. Meron siyang allowance, siguro mga 1 inch. Mga 2 inch siguro. Hindi siya tukod na tukod. Naramdaman mo siya na may clearance pa rin. Yan. Hindi ko na pina-adjust. Maski matigas yung iba, pinapalitan para lumambot yung clutch na ako. Hindi. Kasi minsan, doon din nagkukos ng sira Kaya kung ano yung original, yung pa rin. Siyempre kailangan din natin na halimbawa papalit tayo ng air cleaner, filter, yan, kailangan mga original talagang kunin natin para hindi tayo magka-problema. Maski hindi nasaka sa pinapa-maintenance, maski sa labas, at least bibili ka ng gamit na halimbawa air filter, cleaner sa talagang legit store na Toyota o ano man. Wag yung mga tawag dito, replacement, madali lang din yun, masira o ano man. Yun, sana hanggang kahit pa paano tumagal-tagal pa rin, pero nalalaman ko naman na siyempre habang tumatanda ang ating unit, dumadami ng sakit or lalabas na yung sakit, di ba? Sabi nga, after 5 years doon mo malalaman kung ano yung mga
sakit or lalabas na yung sakit ng sasakyan. Yan. So 5 years na and 8 months. Yun pa din naman. Sana pag dumating din yung mga ganon, wag naman kan, no? Ganun sanang ito bigla. Kasi sigurado masakit din sa bulsa yon. So kaya kailangan nating alagaan talaga. Kung may nararamdaman, di pa-check up na para kung ano man yung sira, di palitan na. Hindi yung pabayaan mo lang, tapos mamaya nanganak yung sira, di mas nakalong na palaki yung gastos. Kaya kung may naramdaman na kakaiba at hindi ka komportable sa iyong pagmamaneho, pwede mo nang pa-check para palitan na. Yun. Okay, tapos yun. Sa ngayon, okay na okay pa ang ating unit. Kasi ang aking unit ay manual. Manual tong kinuha ko. Yan. Mas komportable ako dito sa manual na to kaysa sa matic. Saka alaman naman natin na pag manual, lalo't sa mga ahonan at loaded ka, kaya madali lang matansya, madiskartehan. Mahirap nga lang talaga pagka packet, tapos traffic, yun. Marami nasusunugan ng clutch doon. May mga umaamoy na clutch, lalo't loaded. Pero kung kabisado mo naman na, walang problema na. Yun. So, yun. Yun ang ating update sa ating Toyota GL Grandia. Yan. 2019 model. So, yun muna mga ka-GL. Hanggang sa muli. Yan. Salamat.